Sa Hebreo 7:3, ating pag-aralan ang kalagayan ni Melchizedek. Si Melchizedek ay walang ama. Mapapansin ninyo? At walang ina, walang tandaan ng lahi, walang pasimula ng araw ni katapusan ng buhay man, datapwat naging katulad ng anak ng Diyos, na nanatiling saserdote kailanman. Napapansin ninyo yung kalagayan ni Melchizedek, at kung inyong pag-aralan ang buhay ni Melchizedek, ay katulad siya ng anak ng Diyos. Napapansin ba ninyo, si Jesus Christ, mayroon ba siyang ina? Kung pag-aralan natin ang kanyang kadyusan, wala. No? Walang ama, walang tandaan ng lahi, walang pasimula o katapusan. Sapagkat misteryo napapansin ba ninyo ang pagkatao ni Melchizedek dito? Misteryo ang kanyang pagkatao, katulad din sa pagkatao ni Jesus Christ, mayroong mystery. No? Mayroong mystery of godliness. At nananatili siyang saserdote kailanman. No? Dito yung kasunod. At nilay-nilayin nga ninyo sa 4 kung gaano ang kadakilaan ng taong ito. Napakadakila nitong si Melchizedek. Ito sabi ni Pablo, nilay-nilayin nga ninyo. Iisipin ninyo ng isipin kung gaano kadakila. Na binigyan siya ni Abraham na patriarka ng 10 bahagi. Na magaling na samsam. Na napapansin nga nyo. At ngayong gabi inyo ding nilay-nilayin. Kung si Jesus Christ ay pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek, sa inyong pagnilay-nilay ngayon, nararapat ba nating isasauli ang 10 bahagi o hindi? No? Nararapat ba? Kung mayroong 2 uri ng pagkapari dito sa lupa na itinayo ng Panginoon, na sa Old Testament ang mga Levites nagkukulikta ng tithe, pero sa New Testament, pinalitan na ang kanilang pagkapari. Si Jesus Christ na ang pari natin ngayon sa totoong tabernakulo sa langit. Kasi yung tabernakulo sa lupa, shadow lang yun. No? Pero napapansin din nyo, ang 2 pagkapari, no, tumatanggap ba ng 10? Yes! Tumatanggap siya ng 10 sa ngayon dito sa 4. Kaya sabi ni Abraham, nilay-nilayin nga ninyo kung gaano ang kadakilaan ng taong ito. At binahagian siya ni Abraham na patriarka ng 10 bahagi na pinakamagaling na samsam. Kaya nga, therefore, kailangan din nating mga Christian ngayon magsasauli din ng 10 bahagi. Huwag kayong maniniwala kung mayroong mga pastor, mga ngaral na nagsasabi na dinadaya lang kayo niyan. At alam ninyo kung anong daya ang ginagawa nila. Ilalayo kayo sa inyong relasyon sa Diyos. Sapagkat lahat ng hindi nagsasauli ng 10 ay hindi ninyo kinikilala ang kanyang kadakilaan bilang nagmamayari sa lahat ng mga bagay. At hindi lang yan, ninanakawan ninyo ang Diyos sa reserved portion na tinatawag niyang banal. At itong mga bagay na banal na kinukulikta ng Panginoon, tatapos ito sa banal na gawain na kanyang pinagkatiwala sa mga ngaral sa buong sanlibutan. At alam ninyo, ito yung dahilan na kunti lang ang resulta ng pangangaral. Kasi marami sa atin sa sanlibutan ito nagiging magnanakaw sa harapan ng Panginoon. Kaya sana naintindihan natin. Sa 22, at gayon din naman si Jesus nagiging pananagot sa lalong mabuting tipan. Ang katotohanan sila'y marami bilang mga nagiging saserdote sapagkat dahil sa kamatayan napigil sila sa pagpatuloy. Di ba maraming mga saserdote kay Levi na descendant kasi lahat ng mga saserdote namamatay, pinapalitan, namamatay, pinapalitan. Kaya ngayon yung kanilang paglilingkod. At habang sila naglilingkod sa templo, sila mismo naghahandog ng mga banal, naghahandog din para sa kasalanan nila kasi makasalanan ang naglilingkod ng mga pari dito sa lupa. Ngunit sa 24, datapwat siya sapagkat na mamalagi magpakailanman, may pagkasisirduti siyang may pagkasisirduti siyang di mapapalitan. Mapapalitan ba ang pagkasisirduti ni Jesus Christ? No, hindi. Katulad sa pagkasisirduti ni Melchizedek. Hindi napapalitan. Now, dahil dito naman, siya'y nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Palibhasa ay laging nabubuhay siya upang mamamagitan sa kanila. At dahil sa paglilingkod ni Jesus Christ at bilang mataas na pari sa langit, makakalapit ang lahat ng mga tao na nananahan sa lupa.
no, sa pamamagitan niya. Kaya nga yung lahat na manalangin sa Diyos, dadaan muna kay Jesus Christ sapagkat si Jesus Christ ang pari na naglilingkod sa tabernakulo ng Diyos sa langit. No, nakukuha ninyo? At kung may pari kayong lalapitan dito sa lupa, piki na pari yan. No? Hindi yan totoong pari sapagkat ang totoong pari na ang kanyang paglilingkod doon na sa santuario sa langit at ang pari natin doon ay si Jesus Christ. No? Sapagkat nararapat sa atin ang gayong dakilang saserdoting banal. Gaano daw? Nararapat sa atin ang dakilang saserdoting banal, walang sala, walang dungis, na nahihiwalay sa kasalanan. Ginawang lalong mataas pa kay sa langit. No, nakukuha niyo yung sulat ni Apostol Pablo, ang saserdote na naglilingkod para sa mga makasalanan ay banal, walang dungis, no? Walang kasalanan. At ginawa pa siya na lalong mataas pa sa mga langit sapagkat siya ay anak ng Diyos na naglilingkod para sa kaligtasan nating lahat. Sa 27, na hindi nangangailangan araw-araw ng paghahandog ng hain. Ang saserdote sa lupa, nangangailangan silang maghahandog ng hain araw-araw. Hindi lang sa kasalanan ng bayang Israel, pati sa kanilang sarili. No? Gaya niyong dakilang saserdoting unang-una patungkol sa kanyang sarili, sa kasalanan, saka patungkol sa kasalanan ng bayan. Sapagkat ito'y hindi ginagawa niya minsan, magpakailanman. Sapagkat ito'y ginawa niyang minsan magpakailanman ang kanyang ng kanyang ihandog ang kanyang sarili. Si Jesus Christ nang naglilingkod siya, ang kanyang paghandog minsan lang. No? At hindi na niya ihandog uli ang kanyang sarili. Nang napako siya, inihandog niya ang kanyang sarili para sa lahat. At hindi na ito paulit-ulit na maghandog siya ng kasalanan paulit-ulit, hindi katulad ng ginagawa sa mga saserdote sa Old Testament. Sapagkat inilagay ng kautusan ng dakilang saserdote ang mga taong may kamalian, ngunit ang salita ng sumpa ay kasunod ng kautusan ay siyang naglalagay sa anak na sakdal magpakailanman. Sa 8, nagugustuhan ko itong talata sa 8, 1 at saka 2. Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito. Mayroon tayong dakilang saserdote na nakaupo sa luklukan ng Diyos, ang karangalan sa mga langit. No? Anong sabi ni Apostol Pablo? Sa lahat ng paliwanag niya sa Hebreo 7, pinakilala niya si Melchizedek, pinakilala niya ang pagkasaserdote ni Jesus Christ. Pero sa chapter 8, sabi niya dito, ang kinauuwian nga ng mga bagay na ito, gustong ipapaliwanag ni Apostol Pablo, na aming sinasabi ay ito, mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo saan? Sa kanan ng luklukan ng karangalan ng langit. Saan nakaupo ang ating saserdote? Dito ba sa lupa o sa langit? Ang ating saserdote na naglilingkod sa lahat ng makasalanan ay nakaupo sa kanan ng Diyos. Ministro sa santuario at tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. So, dalawang tabernakulo ang ating pinag-aralan. Tabernakulo sa lupa, ang naglilingkod, mga tao, tumanggap ng ikapo. Pero mayroong isang lalong magaling na paglilingkod sa pagkapari, ang kanyang tabernakulo doon sa langit. Tumanggap ba ng ikapo? Yes. Sapagkat ang mga naglilingkod sa Panginoon, ang mga ngangaral din, kakain din sila sa mga ikasampung bahagi na matatanggap mula sa Christian Church. Ngayon natin dito sa 3, sapagkat ang bawat dakilang saserdote ay inilagay upang maghandog ng mga kaloob at ng hain naman. Ganito kinakailangan din naman siya ay magkakaroon ng anumang ihahandog. No? Kung siya nga'y nasa lupa ay hindi siya saserdote ng anumang paraan. Palibhasa ay mayroong naghahandog na kaloob ayon sa kautusan. Na mapapansin ninyo, sapagkat ang si Jesus Christ, tandaan natin siya po'y dakilang saserdote. Upang naghahandog ng kaloob na hain naman. Napapansin niyo sa 5, na naglilingkod sa inyo at anino ng mga bagay sa kalangitan. No? Yung mga
pari na naglilingkod dito sa lupa, anino lang yun sa bagay sa kalangitan, gaya naman ni Moses na pinagsasabihan ng Diyos na malapit na gawin niya ang tabernakulo. Sapagkat sinabi, ingatan mo na iyong gawin ang lahat ng mga bagay ayon sa ipinakita sa iyo sa bundok. Ngayon natin dapat datapwat ngayon, kinamtan niya ang ministeryong lalong marangal. Palibhasa siya ay tagapamagitan ng isang tipan lalong magaling at inilagda sa lalong mabuting pangako. So ang office na ginagampanan ni Jesus Christ lalong magaling kaysa dating pagkasaserdote. Sapagkat kung ang unang tipang yaon nagiging walang kabuluhan, ay hindi na sana inihanap ang pangangailangan ng ikalawa. No? Sapagkat kung ang unang tipan daw, ang unang kasunduang yaon, ay naging walang kabuluhan, no? Kakulangan, nagiging walang kakulangan, hindi na sana ibibigay ang ikalawang pagkasaserdote. Maraming kakulangan ang unang pagkasaserdote. Kaya nga, bumangon ang ikalawang pagkasaserdote. Sa verse 8, sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, ay sinabi niya, narito, dumarating nga ang araw, sinasabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong pakipagtipan sa sambahayan ni Israel. At sa sambahayan ni Juda, mayroong pakipagtipan, ang ikalawang pagkapari. Sapagkat ito ang pakipagtipan na aking gagawin sa sambahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yaon. Sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang mga pag-iisip at ang kanilang mga puso ay aking isusulat o sa kanilang mga puso aking isusulat ang mga ito. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. So sa ikalawang pagkapari, ibang pakipagtipan ang ginagawa ng dakilang saserdote ng Diyos. Ang unang pakipagtipan, ang batas ng Diyos nakasulat sa tapyas ng bato. Pero mapapansin ba ninyo, nasa ikalawang pakipagtipan, ang batas ng Diyos nakasulat sa puso. No? Napapansin ninyo? Kasi ang tagapamagitan ng Panginoon ay lalong magaling kaysa dati. No? Ang unang pakipagtipan, literal na bato, pero dito, spiritual stone. At ito yung pakipagtipan. Mayroong mga nag-aaral nito, sabi nila, ang 10 utos pinapalitan na. No, hindi. Ano bang batas na isinusulat ng Panginoon sa kanilang puso at isipan? The same commandment. Ang pinapalitan lang yung sinusulatan. Ang Old Covenant, bato ang sinusulatan. Ang New Covenant, puso ang sinusulatan. Pero anong sinusulat? Ang kautusan pa rin ng Diyos. Kaya nga mayroong mga nagsasabi, paano natin tutuparin ang utos ng Diyos? Mahirap naman, walang makakatupad niyan. Alam ninyo, totoo yan. Hindi ninyo matutupad ang utos ng Diyos kung hindi pa ito masusulat sa inyong mga puso. At ito yung pakipagtipan ng ating ikalawang saserdote. No? Ito yung paglilingkod na kanyang gagawin para sa atin. At ang Diyos muling makipagtipan, no? Sa paglilingkod ng ikalawang saserdote, sapagkat ito ang pakipagtipan na aking gagawin sa sambahayan ni Israel. Ano itong Israel? Spiritual Israel ito ang tinutukoy. Sa New Testament Israel. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sinabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang pag-iisip. No? Saan na ilalagay? Sa pag-iisip. Sino ang maglalagay? Ang Diyos. At kung mailalagay na ng Diyos ang kautusan sa ating pag-iisip, hindi po mahirap ang pagsunod sa utos ng Diyos. At sa kanilang mga puso aking isusulat ang mga ito. Alam ninyo, sa totoo lang, kung maisulat na ng Diyos ang kanyang batas, ang kanyang 10 utos sa ating mga puso, hindi po totoo na mahirap sundin ang utos ng Diyos. Ang kailangan lang natin ating isusuko ang ating sarili. No? Huwag na tayong magpapatunay na kaya natin ang lahat ng mga bagay. Ipagkatiwala na natin sa Diyos ang lahat ng mga bagay at mapagkatiwalaan natin siya at gagawa ang Panginoon ng isang kasunduan sa kalagitnaan mo. Isusulat niya ang kanyang kautusan sa iyong pag-iisip at sa iyong puso. At hindi na magtuturo ang bawat isa sa kanyang kababayan. At kung mangyari na ito,
hindi na ikaw kailangan tuturuan ng iyong kasama. At ang bawat isa sa kanyang kapatid, sasabihin, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala ng lahat mula sa kaliliit-liitan hanggang sa kadakilaan sa kanila. Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na alalahanin pa. Ito'y napakagandang pakipagtipan. At doon sinasabi niya, isang bagong tipan. Niluma niya ang una. Datapwat nagiging luma at matanda ay malapit nang lumipas. Now, ngayon natin, malapit na tayo magtatapos. No? Napapansin ba ninyo, hindi lang si Abraham ang nagbigay ng ikapo? Kung si Levi, ang papa ni Levi si Jacob. Diba? Si Jacob, ang papa ni Levi, kasi 12 tribes siya. At si Levi tumatanggap ng ikapo. Hindi ba ninyo alam na si Jacob, nagbigay din siya ng ikapo? Pero walang tala ng lahi kay sino ang binigyan ni Jacob. No? Pero kung sino ang binigyan ni Abraham, yan din ang binigyan ni Jacob. No, titingnan ninyo, no, kasi wala nang linyang pagkapari na nag-i-exist maliban kay Melchizedek. So therefore, kung mayroong ikapo na binigay si Jacob, no, kung saan binigay ni Abraham ang ikapo. Yung ating titingnan dito, at si Jacob na manata, mayroong panata si Jacob, no, na sinasabi kung sa akin ang Diyos at ako'y iingatan ng daang ito at na aking nilalakaran, ako'y bibigyan ng tinapay na makakain, damit na masusuot. Anong panata niya? Na anupat ako'y makabalik ng payapa sa bahay ng aking ama, ay ang Panginoon nga ay magiging aking Diyos. Simple lang ang pangarap ni Jacob. Kung ingatan lang ako. No? Samahan ako ng Panginoon. At ang batong ito yung larawan natin na nagtayo si Jacob ng isang bato. Saan natin mababasa Genesis 28. At ang batong ito ay aking itinayo, ay pinakaalaala na magiging bahay ng Diyos. At sa lahat na ibinigay mo sa akin, ay walang pagsalang, ang 10 bahagi ay ibibigay ko sa iyo. Ito yung panata ni Jacob. Pero kung ibibigay niya ang 10 bahagi ng Diyos, sino ang tatanggap nito? Walang iba kundi ang pari, ang saserdote ng Diyos. No? Si Jesus Christ ay hindi natin maabot, maibibigay sa Kanya ang 10 bahagi. Pero mayroong iglesia, si Jesus Christ. At habang ikaw ay dadalo sa samba sa Panginoon sa araw ng Sabat, sa iyong pagsamba, dadalhin mo rin ang bahagi ng Panginoon. Ito yung tinatawag na reserved portion. Isasauli mo ang portion ng Panginoon. Ito po'y banal para sa gawain ng Panginoon. At kapag gagawain mo yan, ay nakikilala at hindi mo malilimutan ang iyong kalagayan na ikaw ay isang katiwala. At ito yung sabi ng Panginoon, sa lahat ng 10 bahagi ng lupain, magiging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy, ay sa Panginoon magiging banal sa Panginoon. Ano man yung 10 bahagi na ating isasauli sa Kanya, ibibigay sa Kanya, linggo-linggo, buwan-buwan, kapag tayo makatanggap, ay kilalanin natin ang Diyos. At huwag kayong magtagubiling ibibigay ito, sapagkat ito lang ang kautusan ng Diyos na mayroong pangako. At alam ninyo, sa lahat ng mga kautusan na ginawa niyang banal, kaakibat niyan, pangako. At dito lang ang Panginoon, sabi ng Panginoon, subukin ninyo ako sa mga bagay na ito, kung hindi ko bubuksan ang mga dungawan ng langit at buhusan ko kayo ng pagpapala. Parangalin sa Kawikaan 3:9, parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga sa lahat mong ani. Anong sabi niya? Kung mayroon tayong tinatangkilik, ano daw ang ating gagawin? Parangalan natin. At ano yung parangal na ating ano ang parangal ng ibibigay natin sa Panginoon? Yung pinakaunang bunga. No? Hindi yung sa gitna o pinakahuli. Minsan tayo kung ano yung barya, yun ang ating binibigay. Pero ang nire-require ng Panginoon ay pinakauna, first class na ani. Na ngayon, ninakawan baga natin ang
tao ng Diyos? Yes, no? Atin na yung nababasa kanina. At at yung mga nagnanakaw, kanyang isinumpa para hindi tayo masusumpa. Ito yung sabi ng Panginoon, dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkakaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa mga bagay na ito. Sabi ng Panginoon, ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan ng langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. At aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo. At hindi niya sisirain ang bunga ng inyong lupa. At palalagasan man ng bunga ng panahon ng inyong puno ang ubas sa parang. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung ikaw ay magsasaka, walang malalagas. Sinabi niya sa kanila, no? Kaya nga ating alalahanin, ano na dapat? Bilang mga lingkod ng Panginoon, ibibigay natin kay Caesar ang kay Caesar at ang sa Diyos, sa Diyos. Ito yung ating responsibility. Sabi ng Panginoon, pero hindi lang yan. Kailangan din natin, hindi lang tayo tapat sa ikapo, tapat tayo sa lahat ng mga bagay. No? Kaya nga ito yung mga bagay na dapat nating gawin. No? At dito, panghuli, makakalakad baga ang dalawa na magkakasama liban sila'y magkakasundo? Ngayong gabi, tinatapik ko itong 10 bahagi. Pero alam ninyo, anuman kaganda ang ating talakayan, anuman ito kahaba, magiging walang kabuluhan ito kapag ikaw ay hindi makipagtipan sa iyong Panginoon. Ang pagbibigay ng 10 ay pinakamahirap itong gagawin bilang tao. Bakit? Nabahiran na ang ating kalagayang banal. Ang mga bagay na hinihingi ng Diyos ay mahirap nating ibibigay. Sa totoo lang. Sapagkat ang ating likas ay likas na ng sakim. Ang ating likas ay likas na ng makasarili. At sa ating likas, madali sa atin ang hindi kilalanin ang Diyos. Madali sa ating pagigihin ang ating buhay kaysa gawain ng Panginoon. At alam ninyo, anuman ang ating tinatalakay ngayon, hindi mo ito magagawa kung hindi ka magpasya. Ang kulang natin ay pasya na tayo po'y magtatapat. Huwag ninyong hihintayin na magiging maganda ang inyong damdamin. No? Saka na ako magtatapat kung maganda ang aking damdamin patungkol sa pagbibigay ng 10. Ang ating damdamin, hindi na yan mababago sapagkat tayo makasarili. Ang atin lang kung ano ang panawagan ng Panginoon sa pagtatapat, kilalanin natin na siya ang nagmamay-ari sa lahat nating tinatangkilik. Ang ating gagawin lang ay kilalanin natin siya. At habang gagawin natin ang ating bahagi sa ating Panginoon, mababago ang ating sarili sapagkat hindi tayo ang magbabago nito. Kundi ang Panginoon sa pagpamamagitan ng pagsunod ng ipapagawa ng Diyos sa atin. Habang ginagawa natin ito, mayroong akong kaibigan, sabi niya, Brother John, paano ba susukatin ang tamang pagbibigay? No? Sabi niya, paano ba natin susukatin? Tayo ba'y nagbibigay dahil sobra? At ang ating pagbibigay ay dahil hindi na natin kailangan? Ito ba ang tamang pagsukat ng pagbibigay? No? Minsan nag-iisip, nga no, paano nga natin susukatin ang tamang pagbibigay? At alam niyo, mayroon siyang quotation na ginagawa. Sabi niya, para sa akin, ang tamang pagbibigay ay ito. Kapag nakasalubong ka ng isang tao na naglalakad na walang tsinelas, at nakita mo ang iyong paa, mayroong tsinelas, at nakikita mo na siya habang naglalakad ang isang matanda na sasalubong mo siya sa daan, nakikita mo siya na walang tsinelas. Tinitingnan mo ngayon ang iyong tsinelas na kailangan ng isang matanda. Ay huhubarin mo ang iyong tsinelas, ibibigay sa kanya. Sabi niya, ito ang tamang pagbibigay. Marami sa atin nagbibigay dahil sobra, hindi na kailangan. At kahit sa iyong pagbibigay, maraming nagbibigay hindi kasama ang puso. Hindi dahil naawa sila, pero dahil hindi na kailangan nila. Marami ding mga tao nagbibigay sa panahon ni Jesus Christ. Pero sa totoo lang,
minsan hindi natin maintindihan paano natin susukatin ang tamang pagbibigay. No? Ang aking kaibigan sabi niya, para sa akin, ang definition sa tamang pagbibigay, kapag tayo magbibigay tapos tayo'y nasasaktan, yan po ang tamang pagbibigay. Kung tayo'y nagbibigay tapos hindi tayo nasasaktan, yan po ay hindi tamang pagbibigay. Nakasubok ka na ba, kaibigan? Na ikaw, nang sinauli mong ikapo kahit masakit sa iyong damdamin, pero dahil gusto mong mababago ang iyong likas sa similitude na nais ng Panginoon, ay gagawin mo ito. Hindi alang-alang sa iyo, kundi alang-alang sa gawain ng Panginoon. Yan po ang tamang pagbibigay. No? Mapapansin ninyo, mga kapatid, at ating pag-aaralan ang sa Biblia, ating titingnan, susukatin, kasi hindi lang ating pag-aralan ngayon ang ika-10 bahagi, kundi ating ding pag-aralan ang handog. Kasi kung babasahin ninyo ang Malakyas 3, ika-10 bahagi at mga handog doon ang binabanggit. Ninakawan ninyo ako sa ika-10, sabi ng Panginoon, dalhin ninyo ang ika-10 bahagi at mga handog. Kasama yan. Ngayon atin ding pag-aralan ngayon bago tayo magtatapos tungkol sa mga handog. No? Sabi niya dito sa Mateo 11:28, magsiparito kayo sa akin, kayong mga nagpapagal at mga bibigitang lubha, at kayo'y aking papagpahingahin. No? Ang atin lang gagawin sa bahagay na ito, habang kahit mahirap sa atin ang pagbibigay, pagsasauli sa mga bagay na sa Panginoon, kasi ang requirements ng Panginoon, ibigay ninyo kay Caesar, ang kay Caesar, ang sa Diyos, mabigat man sa atin, pero alam ninyo kung anong kulang, bakit hindi natin ito magawa. Ito ang kulang natin ngayong gabi. Sa mga lahat na nabibigatang lubha, sabi ng Panginoon, nahihirapan magbigay. Anong sabi ng Panginoon? Ito yung kanyang panawagan. No? Sabi sa 28, no, magsiparito kayo sa akin. Lalapit tayo sa Diyos. Kayong lahat na napapagal, nabibigatang lubha, kayo'y aking pagpapahingahin. No? Ito yung conclusion natin. Ang talata natin sa Acts 20 verse 35. Hindi ba narinig ninyo ang talatang ito? It is more blessed to give than to receive. No? At alam ninyo, kung ang ating pagbibigay, hindi lang pagbibigay sa mga tao, kundi pagbibigay sa Panginoon, it's more blessed than to receive. No? Hindi lang ang Diyos ang hintayin natin na magbibigay. Tayo din magsasauli sa reserve portion ng Panginoon. At umupo siya. No, napapansin ninyo, itong kasaysayan na ito ay kasaysayan ito ng isang balo, babaeng walang asawa. At umupo ang Panginoon, umupo siya sa tapat ng kabangbayan. Minasdan niya kung paano inihulog ng karamihan ang salapi ng kabangbayan. At maraming mayayaman at naghuhulog ng marami. Napapansin ninyo, si Jesus Christ, habang sila nandoon sa templo sa araw ng Sabat, ang mga tao ay nagbibigay na ng mga handog. No? Naghahandog nila at umupo siya doon sa tapat ng kabangyaman. Kung saan sila naghahandog, nasa tapat si Jesus Christ. Tinitingnan niya yung nagbibigay ng handog. At minasdan kung paano inihulog ng karamihan ang salapi. Tinitingnan ni Jesus Christ. At maling sa ating pagsamba, tinitingnan din ni Jesus Christ sino yung mga naghuhulog ng salapi. Ikapo man o handog. Tinitingnan ng Panginoon ang maraming mayayaman na naghuhulog ng marami. Pero mapapansin ninyo, pag-aralan natin, paano ba sinusukat ng Diyos ang tamang pagbibigay ng handog? Ating pag-aralan ito ngayong gabi. At lumalapit ang isang babaeng bao. No? Pagkatapos na nagbibigay ang maraming mayayaman ng mahandog, nakikita ni Jesus Christ, nakikita ng mga alagad ang babaeng bao. Sabi sa Biblia, lumapit ang isang babaeng bao, siya ay naghulog ng 2 lipta. Hindi ko alam kung anong halaga ang lipta ngayon. Ini-imagine ko ang halagang lipta ay 5 piso o piso. No? O kung ano pa, pababain pa natin ang value ay 25 centavo. 2 lipta lang ang hawak ng babae. At ang halaga ay halos 1 bilis. Bakit sinabi ng 1 bilis?
walang value ang binigay ng babaeng ito. No? At pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad. Sabi ni Jesus Christ, hali kayo. No? Lapit kayo dito. Sinabi niya sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dukhang baong ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng nanghuhulog sa kabangyaman. No? Paano sinukat ni Jesus Christ na ang sa lahat ng nanghuhulog sa kabangyaman, siya ang pinakadakila sa lahat? At alam ninyo, aking natutunan sa pag-aaral, ang measurement na ginagamit ni Jesus Christ, hindi kung ano kalaki ang iyong binibigay sa kamangyaman ng Panginoon. Na pagsukat ng Panginoon. Hindi niya tinitingnan kung gaano kalaki, milyon ang iyong binibigay sa kamangyaman. At alam niyo, natutunan ko sa pag-aaral kong ito, alam niyo ang sinusukat ng Diyos, tinitingnan ng Diyos kung ano ang iyong itinitira para sa iyong sarili. At alam niyo, ito yung sukat ng Panginoon sa tamang pagbibigay. Nakikita ng Panginoon, sabi niya sa mga alagad, hali kayo, lalapit kayo. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang baong ito, ang babaeng ito, ay naghulog ng higit kaysa lahat ng nangahulog sa kabangyaman. At sana ngayong gabi ating natutunan, marami sa ating mga tao sa buong mundo hindi kinikilala ang Diyos. Pero alam niyo, magbibigay ka lamang sa Diyos, nakadepende kung gaano kalapit ang iyong puso sa Diyos. Titingnan ninyo ang babaeng ito. Ang kanyang binibigay ay halos kasing bilis. Walang halaga ang kanyang binibigay. Pero dahil mahal niya ang Diyos, ito ang sarili niyang pag-aari. Pero ibinigay niya lahat sa Panginoon dahil mahal niya ang Diyos na kanyang pinaglingkuran. Sana din ito din ang dahilan kung bakit tayo magbibigay sa Diyos. Dahil kinikilala natin siya na nagmamay-ari ng ating tinatangkilik. Marami tayo, minsan nagbibigay tayo dahil hindi natin kailangan, dahil sobra. Pero hindi tinitingnan ng Panginoon ang sobra na iyong ibibigay. Ang ibibigay ng Panginoon, ang gusto ng Panginoon, ibibigay mo ang Kanya mula sa iyong puso. At kung gagawin mo ito na mula sa iyong puso, mayroong isang relasyon. At makapaglalakad lang ang dalawa kung sila ay nagkakasundo. At ang una nating gagawin ngayong gabi, tayo po'y makipagtipan sa Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon ang totoo, Panginoon, mahirap po sa akin ito. Pero dahil naintindihan ko ang mga bagay na ito, gusto kong magiging tapat na lingkod, tapat na katiwala sa iyong harapan. Tandaan natin, darating ang araw, all of us ay magkakaroon ng reckoning time. No? Haharap tayo sa kanyang harapan. Pero dalawa lang ang magiging kalagayan natin. Maaring tayo'y nagiging tapat o tayo'y isang hindi tapat. Panghuli, sabi nito, sapagkat silang lahat nagsisihulog ng kanilang labis, datapwat siya ng kanyang kasalatan ay naghulog ng buong nasa sa kanya. Mayroon siyang buong nasa kanya. Sa makatuwid bagay, ang buong kanyang ikabubuhay. Napapansin niyo? Walang itinitira. Ang tinitingnan ng Panginoon, ang paano niya sukatin ang ating pagbibigay, kung magkanong tinitira. Kaya, hindi ko sinasabing ibibigay ninyo lahat ninyong kayamanan. Ang gusto ng Panginoon, inilibibigay ninyo ang nilalaman ng inyong puso. Magbigay ang bawat isa ayon sa kanyang pasya, sa kanyang puso. Huwag mabigat sa loob dahil pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Sana ngayong gabi ating natutunan ang isang napakahalagang paksa. At alam ninyo, hindi ko sana ito itatapik, pero dahil lang sa ating mga kaibigan na nag-request, ay hindi ko mahihindian. Sapagkat pananagutan ko kung hindi nila matutunan paano nila gagawin, desisyonan ang mga bagay na reserved portion ng Panginoon, mga bagay na banal. Maraming salamat mga kaibigan, at sana sa gabing ito natutunan ninyo ito. At ang inyong pagsasauli ng ikasampung bahagi ng Panginoon, automatic kayo. Kabilang na sa gawain ng Panginoon na kumakalat sa buong sanlibutan. At kung gagawin ninyo ito, maraming mga taong maliligtas
sa harapan ng Panginoon sapagkat ang mga panalapi na malikom mula sa pagbabalik natin ng ating ikappo, gagamitin ito ng mga taong nangangaral sa mabuting balita na inaatang ng Panginoon sa kanilang mga kamay. Maraming salamat at tayo'y manalangin. Aming dakilang Diyos, kami po'y natutuwa, nagagalak, Ama, na sa gabing ito, sa kalagitnaang gabi, nagagawa namin ang aming bahagi na aming ibabalita ang inyong kadakilaan. Na sa sanlibutan ito, kaming lahat walang pagmamayari. Kaming lahat hindi tunay na nagmamayari, kundi kayo ang tunay nagmamayari sa lahat na bagay. At sa pamamagitan ng aming pagkikilala sa iyo, sa pamamagitan ng pagsasauli ng tinatawag ninyong reserve portion, mga bagay na banal na nauukol sa inyo, magiging mabuting katiwala kami sa inyong harapan. At sa pamamagitan ninyo, makikilala namin na kami ay hindi tunay na nagmamayari. Sa gabing ito, Ama, nagpapasalamat kami na inyong niloob na ang karunungan sa mga bagay na ito inyong ibinabahagi sa amin. At naway magiging pagpapala ito sa mga nagre-request sa amin na aming ipapaunawa sa kanila paano ba sila magbibigay. Nawa magiging tapat silang mga lingkod mula ngayon hanggang sa kayo darating. Salamat, Ama, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Ito po'y aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus.